Hello everyone! Welcome ulit dito sa aking channel and today's vlog. Bali-share ko nga lang sa inyo yung naging experience ko sa Kasyalo. Isa din kasi ako sa palautang dati, lalong-lalo nga po nung pandemic mga beshes, and ayun, isa ako sa nakahiram din sa Kasyalo na medyo matagal na hindi ako nakapagbayad, halos inabot ng 1 buwan. Dahil nga po nawalan din ako ng trabaho before, and pati si husband ay nawalan din ng trabaho or hindi na rin nakabalik sa ibang bansa dahil di ba po naging strict na yung mga rules, di ba, before nung pandemic. Kaya nga po i-share ko sa inyo kung ano yung possible na mangyari sa ating Kasyalo loan. Halimbawa nag-post due and medyo matagal na hindi po natin ito nababayaran. Pero bago ang lahat mga beshies, kung bago ka nga lang dito sa aking YouTube channel, abay may good news nga po ako sa inyo kasi every Saturday namimili po ako ng 3 na mabibigyan po natin ng cash, and every 25th of the month, nagpapag-giveaways nga din po ako ng cellphone. So bali, ang kailangan nyo lang pong gawin mga beshies, i-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe ha, para maging updated din po kayo sa iba't ibang videos na ina-upload natin, kung ano nga ba yung mga legit nga at yung mga hindi legit na pwedeng mautangan online. Here nga, ang isi-share ko sa inyo ay based sa aking experience, so maaari magkakaiba tayo ng karanasan or may iba na umutang na iba din yung na-experience nila dito sa Kasyalo. Pero bago ko i-share sa inyo kung ano nga ba yung nangyari sa account ko nung matagal nga ako na hindi nagbayad sa Kasyalo, ay para sa mga bago or wala pang masyadong experience or hindi pa familiar dito sa Kasyalo app, ano nga ba itong Kasyalo? So, itong Kasyalo nga mga beshies ay isang loan app na makikita natin sa Google Play Store. Pwede tayong mag-apply online at pwede tayong umutang. So, itong Kasyalo mga beshies, may dalawang klaseng loan na ino-offer. Meron po itong cash loan at meron nga din itong buy now, pay later na kung saan pwede tayong kumuha ng mga items sa mga partner store ng Kasyalo, kagaya ng mga gadget and yung mga home appliances at yung mga home appliances or furniture mga beshies na kung saan na partner nga itong si Kasyalo. So, pwede kayong kumuha ng items nga at bayaran na lang in installment. Gamit nga itong Kasyalo. Pero syempre, mas hinahanap talaga natin or ng mga borrower ay yung cash loan. So, dito sa Kasyalo mga beshies, pwede tayong makahiram hanggang 11,000 pesos. Pero based nga sa experience ko, kapag first time natin na umutang, or nung first time ako na manghiram dito, 1,000 pesos lang po yung pinahiram sa akin. So, dun nga nag-start mga beshies yung pag-utang-utang ko dito sa Kasyalo. And by the way, itong Kasyalo isa din sa mga pinakaunang loan app. Legit na pwede nating mahiraman online. Though medyo mas mataas yung interest niya konti compared sa iba. Pero legit din po talaga itong Kasyalo. Registered po ito sa Securities and Exchange Commission. Accredited entities din po ito or isa din sa mga nagsasubmit ng name sa CIC or sa Credit Information Corporation. So dito nga sa Kasyalo mga beshies, based on my experience, lalong-lalo nga po nung pandemic, ito talagang naloka ako kasi nga umutang ako, nag-start ng 1,000, 2,000, 3,000 hanggang sa umabot ng 5,000. Tapos naging 7,000 and dati pa nga nakakautang ako hanggang 10,000 pesos dito sa Kasyalo. Pero sa experience ko kasi dito mga beshi sa Kasyalo, parang kapag medyo mababa or kapag first time mo na umutang, napakababa yung rate or interest rate na pinapatong nila dito. Pero habang tumatagal, parang mas lalong tumataas din yung interest and processing fee nitong Kasyalo. Pero syempre hindi yun yung sasabihin ko mga beshies. And then, ayun nga, nung pandemic, nawalan nga po ako ng trabaho and same si husband kasi nga isa siyang OFW. So, hindi na rin nakabalik sa ibang bansa and nag-struggle din kami. Kaya kaya nakautang din ako or nalaman ko din itong iba't ibang mga pautangan online. At syempre, bilang isang mangungutang, ay isa sa mga hinahanap ko din na utangan na itong mga legit like BillEase, Tala. Kaya lang kasi itong BillEase, hindi agad-agad nakakapag-cash loan, diba, kapag first time mo. So, ayan, isa nga itong Kasyalo na utangan ko hanggang 10,000 pesos na and bumaba ulit ng 7,000. So, nung last na utang ko dito mga beshes sa Kasyalo, ay inabot na ng 1 buwan tapos hindi ako nakapagbayad. Dahil nga medyo nag-struggle kami financially or nag-struggle kami sa pera din nung pandemic. Nag-pause due nga mga beshes ang aking loan application. Marami yung mga tawag ng tawag sa akin and napakarami din talaga yung mga text messages. And
ilan sa mga nasagot ko na tawag ay medyo nandun na yung part na i-forward namin sa higher department yung loan mo or yung account mo, and baka kapag nandun na mahirap na pakiusapan kapag nasa higher department na yung account mo. So ganon yung mga natatanggap ko na tawag. Pero ina-entertain ko pa rin naman kasi nga itong Kasialo ay legit nga na pwede nating mautangan online. So ina-entertain ko naman yung mga tawag. At ayun na nga, nakakatanggap na ako ng medyo marami-rami na rin na text messages, lalong-lalo nga nung halos magwa 1 month na yung loan ko nga sa Kasialo, tapos hindi pa nga ako nakakapagbayad. Medyo dumadami na talaga yung natatanggap ko sa isang araw na text messages. Pero nagpapaliwanag naman ako na talagang nawalan kami ng work pareho ng aking asawa, kaya ganyan yung mga nangyayari. And ang isa mga beshies, recently lang nag-check ako sa Credit Information Corporation through Lista app. Doon ako nagkaroon ng medyo fear, diba? Or doon ako medyo na-shock na itong Kasialo pala mga beshies ay nagsasubmit din ng account sa CIC or sa Credit Information Corporation. Kasi before, wala pa akong masyadong idea about sa CIC or sa Credit Information Corporation. And by the way pala, may mga naunang video ako mga beshies na kung saan na-discuss natin kung ano nga ba yung mga lending companies or yung mga loan app na nagsasubmit ng mga names or nagsasubmit ng account sa Credit Information Corporation. So, isa na nga dito itong Kasialo, si Tala, Cash Express, meron din. Actually, pati itong Finbro, meron din nakita ko. Yung C-Money or S-Loan natin sa Shopee. By C-Money kasi yon, kaya nagsasubmit din po yon ng pangalan sa CIC or account. And maging yung Tala, yung CIMB at yung sa G-Loan by Fuse Lending ay sasubmit po talaga yan ng name sa CIC. Kaya make sure na kapag kayo ay utang sa mga ito ay magbayad po tayo on or before yung due date kasi nakaka-apekto po ito sa credit report natin sa CIC. And yun nga, nung nag-check ako recently lang ng name ko sa CIC or sa Credit Information Corporation, ay aba, nagtaka ako kasi itong Kasialo ay isa sa mga nag-submit ng aking account sa Credit Information Corporation or sa CIC nga. So, siguro, syempre, may mga nagtatanong sa inyo like, Miss Yana, ano naman kung sinubmit ni Kasialo yung name sa Credit Information Corporation or sa CIC? Ano naman kung sinasubmit ng ibang mga legit na loan app yung pangalan sa CIC? So, once kasi mga beshies na yung pangalan natin ay naisubmit or yung account natin ay naisubmit sa CIC, so ang tinatawag natin na credit report. So, kapag marami tayong utang na hindi pa nababayaran or marami tayong inutangan na hindi maganda yung pagbabayad natin ng ating utang, lagi na lang nagpo-past due or lagi na lang tayong late na magbayad ng ating utang or napakarami tayong utang, ito po ay magiging reason para bumaba ang ating credit score. So kapag mababa ang ating credit score mga beshies, nagiging basehan ito ng ibang mga lending companies na legit or ng ibang mga bangko na approve ba nila ang ating loan application kapag uutang tayo sa kanila or hindi. So ayun nga mga beshies, nung pag-check ko ng credit report patungkol sa account ko, patungkol sa akin, ay naisubmit na ni Kasialo ang pangalan ko sa CIC mga beshies. Pero syempre, fully paid naman po ako. Nabayaran ko naman na yung utang ko sa Kasialo. Ayan, fully paid na siya. Kaya, so, ang ginawa ko na lang din mga beshies, para tumaas pa rin ang aking credit score ay yung mga credit cards ko at yung ibang loan app na inutangan ko na legit, like nga yung sa S-Loan na sa Shopee. Kapag umutang ako sa GCash ay talagang nagbabayad ako on or before yung due date, lalong-lalo yung credit card ko. Minsan malaki na yung ginagamit ko sa credit card or ginagamit namin kasi yun yung ginagamit namin pambili ng aming pang-araw-araw na pagkain, and gusto kasi gamitin yung credit card kasi sayang yung points, pero meron naman akong nakalaan na cash na pambayad din, and lahat ng gamit ni baby, yun yung ginagamit namin. Tapos talagang binabayaran ko na rin agad-agad yung sa credit card, kaya naman kahit papaano mga beshes, kahit may mga utang ako, kung napanood nyo yung last video ko ulit na patungkol sa Tala,
na sinabit na naman ni Tala yung pangalan ko sa CIC or sa Credit Information Corporation kasi nga medyo late din po ako nagbayad. Halos inabot na rin ng isang buwan nung pandemic nga. So, nasubmit rin ni Tala yung name ko sa CIC. Pero at least, di ba mga beshies, na fully paid ko na at talagang hinabol ko, binawi ko, nagpataas na naman ako ng aking credit score. So, kung mapapansin nyo dito mga beshies, kahit pa paano, 666 pa rin yung credit score ko. So, medyo mataas yun mga beshies. Kung ito yung basehan ng bangko or isa sa mga basehan ng mga lending companies na nagpapautang na legit nga or yung mga bangko ay possible na ma-approve ng aking loan application nga basta kompleto ako nung ibang mga requirements kasi medyo mataas yung credit score ko na 666. So, usually kasi ang mababang credit score ay yung mga nasa 500, 400, ganyan. 300 na credit score. And alam nyo ba mga beshes, bilang isang loan specialist or isang agent ng bank personal loan, ang isa talaga sa mga napapansin ko na reason kung bakit na-declined ay yung meron itong low credit score. So, ito pala yun. Dati hindi ko kasi masyadong naintindihan, pero ngayon talagang naintindihan ko na nung ako mismo yung naka-experience or account ko mismo yung sinubmit sa CIC or sa Credit Information Corporation. Kaya mga beshies, kung uutang kayo sa Kasyalo, make sure po magbayad po kayo on or before yung due date. Huwag nyo pong gayahin yung sa akin, pero hindi ko naman talaga sinasadya. Pero gayon pa man, at least diba na i-fully paid ko naman na. So, ayan na siya. And ayun nga sa mga nagtatanong sa previous vlog ko din kay Tala, kung nakautang ba ako pagkatapos kong bayaran yung loan ko na halos isang buwan na nag-past due ay hindi na po ako pinautang. And ganun din dito sa Kasyalo. Nung magre-loan ako, hindi na daw ako pwedeng makahiram, diba? So, yun lang yung possible na mangyari din sa inyong account kapag inabot na ng ilang buwan na hindi kayo makapagbayad ng inyong utang sa Kasyalo. And yun nga yung nangyari sa akin sa Tala in Kasyalo, hindi na nila ako pinahiram ulit. Pero kasi nung nag-try ako, nung previous vlog ko na vlog ko din, yung pag-utang kay Tala, ginamit ko yung account ni husband and na-approvean kasi siya. So, yun yung ginamit ko nung nag-vlog ako before or nung last time. Okay, so yun lang. At least may idea kayo kung ano yung possible na ma-experience nyo nga dito sa Kasyalo once na matagal na hindi po tayo nakakabayad ng utang. Ayan lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyong kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!